Magandang araw o muli sa inyo mga kapatid. Alam niyo po, dito sa Mateo 3:16, marami talaga ang hindi nakakaunawa o nahihirapan intindihin at unawain. Alam niyo po, ito ay isang bagay na propesiya din po, no? Sinasabi po yan ni Propeta Juan Bautista. Tingnan natin ang talatang ito at bigyan po natin ng pag-a-analyze. May mga picture muna tayong i-describe para madali natin maunawaan yung sinasabi dito sa Mateo 3:16. Kaya puntahan po natin ang picture na ito. Pansinin po ninyo, no? So ito yung kalapati, sumisimbolo ito doon sa Espiritu Santo o doon sa Holy Ghost. Ano po? At ito pong nasa tubig, ito po ay yung ating Panginoon Jesucristo na nagpabautismo kay Juan. At itong si Juan na nasa harapan ni Jesus, 'di ba? Nakatingala. At nakita ni Juan Bautista yung kalapati na bumababa doon kay Jesus. So, ganyan i-describe. Ngayon, ang talatang ito na ating babasahin, pansinin natin itong Mateo 3:16. Ano ba ang sinasabi po dito para maging malinaw po sa lahat? At basahin natin ang mga bagay na yan para maging malinaw po sa atin. Ito po yung talata na mahirap talagang unawain at intindihin kasi may mga paliwanag pa ho diyan, hindi lang ho si Mateo ang nagpapaliwanag patungkol diyan sa pagbabautismo. May paliwanag si Juan, may paliwanag si Lucas at si Marcos. O isa-isahin natin itong apat na ito. Umpisa muna natin kay Mateo. Sinasabi dito, Mateo 3:16, at nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Pansinin po dito ninyo, ating unawain po ito. So, tama po ba ang dinidescribe dito sa picture na ito? Sabi dito, si Juan, tinitingnan yung kalapati na bumababa kay Jesus. Ngayon, pansinin natin ang talatang ito. Nung pag-ahon ni Jesus sa tubig, sabi dito, narito, nabuksan sa kaniya ang mga langit. Nabuksan daw yung langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Ang tanong dito, sino pong nakakita doon sa Espiritu ng Diyos? Si Juan o si Jesus? Kasi diyan po ang pwedeng, dalawa lang po ang tinutukoy na pwedeng makakita. Ayan ang ating uunawain. Ngayon, tingnan muna natin bago natin bigyan ng kasagutan ito. Kaya huwag po kayong aalis para maintindihan natin. So, balik po tayo sa picture na ito. Malinaw, kalapati o banal na espiritu bumababa kay Jesus. So, si Jesus, tinatawag na anak ng Diyos. Siyempre, sa unang kalalagayan niya, yan yung espiritu ng Diyos. Tama po ba? At si Juan na bilang tao na ang kanyang tungkulin ay magbautismo sa tubig. So ganito ang senaryo. Pagkatapos natin i-explain ito, kukuha tayo ng explanation naman po ni Marcos. Puntahan naman natin si Marcos. Sabi siya kay Marcos, at karakarakang pag-ahon sa tubig ni Jesus, ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya. So dito po yung bumababa kay Jesus hindi po literal na kalapati. Pinapakita dito yung bumababa kay Jesus ay isang espiritu. Na yung espiritong yon, sino? Yan ang ating kikilalan kasi maraming espiritu. Ang Diyos ay espiritu, di ba? Si Kristo ay nasa espiritu yan, ang dating kalalagayan. Kaya nga po siya ay nagkatawang tao, binigyan ng pangalan ni Jesus. Ngayon, ating unawain pa ito. Sa mga paliwanag naman po ni Lucas. Punta kaya tayo kay Lucas. Si Lucas, ganito naman ang paliwanag. Wala pa si Juan, dadalwa pala yung nagpapaliwanag. Tingnan natin yung paliwanag ni Lucas. Ang sabi ni Lucas ay ito. 3:21, nangyari nga nang mabautismuhan ang buong bayan na si Jesus ay binautismuhan naman. At nang nanalangin ay nabuksan ang langit. Tuloy natin sa 22. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. Meaning, balikan natin, may bumaba kanino? Kay Jesus, yung kalapati pala ay sumisimbolo sa Espiritu Santo. So balik tayo para malinaw.
at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may katawan tulad ng isang kalapati. So malinaw na po, yung bumababa kay Jesus ay ito yung Espiritu Santo na may anyo o katawang tulad ng sa kalapati. So malinaw po, ano ha? Tuloy natin. Tapos sinasabi pa dito, at nanggaling ang isang tinig sa langit, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Meaning, yung sinasabi dito nung nagsalita ng tinig na mula sa langit, ang sabi kay Jesus, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. So malinaw po, yung kanyang sinisintang anak, yan yung Espiritu ng Diyos na kasama ng Ama mula sa simula. Ngayon, naiintindihan ba natin? Ang nakakita doon sa kalapati ay si Juan. Ito po si Juan na nakatayo, na nakaharap doon sa kalapati. Siya ang nakakita. Ngayon, ating papansinin ang talatang ito. Bakit? Nagkakaroon ng maling pangunawa pagdating sa iba't ibang salin. Sinasabi ko po sa inyo, ang lahat ng mga salin, hindi tayo makakakuha ng exact na translation. Kailangan natin unawa lamang. Ano po? So, magpapalit po tayo ng mga bersyon para maging malinaw ho sa atin. Mamaya natin babasahin yung kay Juan. Bakit po? Kasi, kailangan natin maintindihan muna sa iba't ibang salin. Katulad dito. Kung babasa tayo ng ibang salin, anong sinasabi naman po dito? Balik ho tayo sa Mateo 3:16. Sa isang salin naman po ng ASND. Nang mabautismahan si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya na tulad ng isang kalapati. Pansinin po ninyo niya. Dito sa pagkakasalin, sabi dito, pansinin po ninyo. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos. Kanina ang ating tinitingnan dito sa picture, sino ang nakakita? Si Juan. Si Jesus nga umahaw, nakapikit pa nga. At nasa likuran yung kalapati, yung banal na Espiritu. Paano si Jesus ang nakakita doon sa banal na Espiritu? Base dito sa talatang ito. Pansinin natin uunawain natin ito. Ang sabi dito, lagyan natin ng highlight. Sabi dito, bumukas ang langit. Diba? At nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa tulad ng isang kalapati. Napansin po ba ninyo ang talatang iyan? Sino po daw ang nakakita doon sa Espiritu ng Diyos? Kaya doon sa ating kausap kahapon, si Jesus na ngayon nasa baba, at kung si Jesus na rin daw po yung Espiritu ng Diyos, bakit? Dalawa ba si Jesus? Oo nga naman. Ang ating unawain dito, sa ating binasa doon sa mga unang salin, ang nakakita doon sa kalapati na ang tinutukoy dito ay banal na Espiritu, si Juan po, nakatingin po si Juan doon sa kalapati, sa banal na Espiritu. Hindi po si Jesus ang nakakita doon sa banal na Espiritu. Base dito sa isang salin na ASND. Makasabihin nyo, Brother Owen, mali ba ang pagkakasali na yan? Maaaring ito ang pagkakatranslate nila. Hindi ko sinasabing mali ako. Hindi ko sinasabing mali sila. Ngayon, ang ating uunawain, bakit sinasabi dito, nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos? Samantalang ang nakapicture dito, si Juan ang nakakita doon sa banal na Espiritu. Malinaw po ba? So, ganito natin ililinaw. So, baybayin din natin sa ibang salin. Di ba, sinasabi din naman po dito sa Marcos, di ba, nabuksan ang mga langit. Kung papalitan din natin ng mga salin sa ASND, pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na Espiritu tulad ng isang kalapati. Si Jesus ba ang nakakita doon sa banal na Espiritu? So, hindi po, Ang nakakita ay si Juan. Ngayon, palitan din natin ng ibang salin doon sa kay Lucas. So, sa kay Lucas, sa SND, puntahan din natin at basahin din natin ito. Isang araw pagkatapos mabautismuhan ni Juan ang mga tao, nagpabautismo rin si Jesus, at nang nanalangin si Jesus, bumukas ang langit. Ituloy natin. At bumaba sa kanya ang banal na Espiritu sa anyo ng isang kalapati.
at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." So dito, hindi natin maisip-isipik kung sino yung nakakita. Kasi sabi dito, bumaba sa kanya ang banal na espiritu. Kasi nga po, yan po ang dinidescribe. Si Juan, si Jesus, at yung banal na espiritu. So dito, makikita natin yung bumaba sa kanya, banal na espiritu. Ito po yung picture, bumababa kay Jesus. Tuloy, saan yung kalapati? So malinaw po, yung banal na espiritu, bumaba kay Jesus, na anyong kalapati. Tuloy, at may boses narinig mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." So ngayon, pupunta po tayo kay Juan. Ano ang paliwanag dito? So balik po tayo muna bago pumunta tayo kay Juan. Balik po tayo dito sa Mateo 3:16. Dito, paano natin maiintindihan itong mga bagay nito? Pagsamahin natin ang dalawang version. Yan, ano ha? So, ganito natin uunawain ng mga bagay na yan para maging malinaw po sa atin at muli nating bibigyan ito ng pag-uusisa upang malaman natin ang mga bagay patungkol sa binabasa natin. Ano? Ngayon, basahin natin ito sa ADB. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Ito muna ang tanong. Tinanong ko po kayo kanina, sino ang nakakita doon sa Espiritu ng Diyos? Sa iba ay Espiritu lang. Di ba? At napatanto natin na yung tumutukoy na bumababa sa kanya ay Espiritu Santo na may anyong kalapati. Ano po? So ang tanong po dito, sino ang nakakita? So, dinescribe ko kanina dito, ang nakakita dito sa picture na ito ay si Juan ang nakakita doon sa espiritu na tinatawag na banal na espiritu na may anyong kalapati. Ano po? So, balikan natin yung isang salin. So, dito marami nagkakamali din. Ano ho? Kasi nga po, ito po ay paraphrase. Kaya ho minsan, pag hindi natin maintindihan ang paraphrase, babalik tayo dito sa naunang salin. Bagamat sa unang salin, dahil hindi natin ma-specific din, ay kailangan din natin ng pangunawa sa mga ibang manunulat. So mamaya si Juan, ang nabanggit natin, binasa natin kay Marcos, kay Mateo, at kay Lucas. Ngayon, balikan natin ito. Dito ho sa ating binasa, hindi natin makita kung sino yung nakakita. Kaya nga pinipicture natin, ang nakakita ay si Juan Bautista doon sa banal na espiritu. Ngayon, kung babasahin natin ang ESND, nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya na tulad ng isang kalapati. Ang tanong ko po sa inyo, si Jesus ba ang nakakita doon sa Espiritu ng Diyos? Di ba't hindi naman? Si Juan. Ngayon, bakit ganito ang pagkakasulat dito sa ESND? Para maging malinaw at hindi tayo malito, kay Juan tayo babase. Sa sulat ni Juan. Ano ha? Tingnan natin kung sino talaga ang nakakita para ma-specific natin kung talagang sino. Kasi dito, sa picture, ang nakakita ay si Juan Bautista doon sa banal na espiritu. Samantalang sa talatang ito, sa ASND, ang nakakita doon sa banal na espiritu ay si Jesus daw. O diba? Tingnan natin uli. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos. O diba? Sa picture nito, hindi man pwede makita yung nasa likod kasi niya yung kalapati na tinatawag na banal na espiritu. So ganito po yan. Para maging malinaw, ito ang paliwanag ni Juan. Yan, balik na tayo sa paliwanag ni Juan. Dito tayo magkakaroon ng pagkaintindihan sa ganyang mga talata. So, dito po, yan. Pansinin natin ha, isang talata, isang version muna tayo mag-focus para hindi tayo magkaroon ng confusion. Sa ADB muna tayo. Sabi dito, ito yaong aking sinabi sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagat siya'y una sa akin. So, tinutukoy ay si Kristo, sabi ni Juan. Ayun naman talaga ang pagkakilala ni Juan Bautista na yung tinutukoy na lalaki na mauuna sa kanya dahil siya talaga ang una
sa kanya. Maging sa kapanganakan nga kung tutuusin nga, mas nauna si Juan Bautista. Siyang unang ipinanganak Pero bakit dito, ang sinasabi niya, mas nauna siya? Ibig sabihin, siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay kasi. Siya ang lumikha sa lahat ng mga bagay. Kaya tinutukoy niya ay si Kristo yan. So tuloy tayo sa 31. At siya'y hindi ko nakikilala. Tandaan po ninyo hindi daw niya nakikilala yung lalaking iyon. Datapat upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito naparito ako na bumabautismo sa tubig. So, ibig sabihin, si Juan Bautista ay bumabautismo sa tubig. Tuloy natin sa 32. At nagpatotoo si Juan. Sabi dito, kasi dalawang Juan ang mangyayari dito. Yung Juan na manunulat at si Juan Bautista na nagsasalita. So, para hindi kayo malito, kasi dito, Juan na naman. At nagpatotoo si Juan, yung Juan Bautista nagpapatotoo, na nagsasabi, nakita ko ang espiritu na bumababa tulad ng isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. So malinaw po, Ang nakakita pala doon sa espiritu, kasi espiritu rin po yung kalapati na bumababa mula sa langit. So malinaw sa pagde-describe doon sa mga sulat ni Juan, ang nakakita po ay si Juan Bautista doon sa espiritu. Balikan natin ang talata. At nagpatotoo si Juan Bautista, na nagsasabi, nakita ko ang espiritu na bumababang tulad ng isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. So malinaw itong description na dito sa picture nito. Si Juan nakakita doon sa kalapati. Tumutukoy ito sa Banal Espiritu na dadapo kay Jesus. So malinaw ito, itong ating binasa. Kaya lang po tayo nagkakamali, bakit sa pagkakasalin dito sa Mateo 3:16, yan. Hindi natin ma-identify kung sino yung nakakita. Sabi dito, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa langit. Ang pagkakaintindi ninyo, si Jesus. Kasi nung pinalta natin ng bangsalin, kasi ganito nakalagay. Bumakas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos. Si Jesus ba nakakita doon sa Espiritu? Di ba't ang paliwanag ni Juan ay siya ang nakakita? Puntahan natin ang talatang ito. Pagkatapos nagpatotoo si Juan, nakita ko ang banal na Espiritu. Malinaw po yung patotoo ni Juan. Yan po yung picture na ating binibigyan ng linaw na kung saan ay si Juan Bautista ang nakakita doon sa Espiritu o doon sa Banal Espiritu na may anyong kalapati na bababa kay Jesus. Kaya po ang talatang ito ang maaring na-confuse ko kayo dahil hindi ito nailinaw sa atin. Diba? Yung nagsalin. Yung manunulat naman po, maari doon sa mga naunang pagkasulat ni Mateo, maaring ganun po ang pagkakahatid. Pero dahil nga sa pagkakasalin-salin, maari nagkakaroon po ng paraphrase. Kasi paraphrase po yun. Nakita po ba ninyo? Kasi dito sinasabi, bumakas ang langit at nakita ni Jesus. Si Jesus ba nakakita doon sa Espiritu? Diba? Na bumababa sa kanya tulad ng isang kalapati. Malinaw ang paliwanag ni Marcos. Puntahan natin kay Marcos, di ba? At karakarakang pag-ahon sa tubig at nakita niyang biglang nabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya. So ito yung Espiritu na tinutukoy ay banal na Espiritu bumababa kay Jesus. Sino nakakita doon sa kalapati o doon sa Banal Espiritu na may anyong kalapati? Di ba't si Juan? Malinaw po yan sa sulat ni Juan sa 1:32. So puntahan natin yan. Pagkatapos nagpatotoo si Juan, nakita ko ang Banal Espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nanatili sa kanya. So meaning, itong isang translation nito ng ASND ay paraphrase para maintindihan natin, hindi po si Jesus ang nakakita. Kasi nakalagay po dito, di ba? Umahon siya sa tubig
bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos. Hindi po si Jesus ang nakakita. Malinaw doon sa propesya ni Juan, di ba? At si Juan Bautista po ang nakakita doon sa Banal na Espiritu na bumababa kay Jesus. Iyan po ang picture para maging malinaw po sa lahat. Ito po ang tanong, bakit ito ang nakalagay dito sa Mateo 3:16, ang nakalagay ay Espiritu ng Diyos? Yan po sa paliwanag ni Mateo. Ngayon, sa paliwanag ni Marcos, ang kanyang paliwanag ay Espiritu lang. O, di ba? Talaga naman, ang lahat po ng mga bagay pag galing sa langit, mga Espiritu po yun. Yun ang ating tatandaan. Ngayon, sa paliwanag ni Lucas, ang paliwanag naman niya, Espiritu rin. O, di ba? At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. So, dito, pinapaliwanag ni Lucas talagang yung bumababa sa kanya ay Espiritu Santo na may anyong katawan tulad sa isang kalapati. So, yan ang malinaw po. So, Espiritu Santo. Malinaw po ba? Kahit palitan natin ng ibang salin doon sa SND, ang bumaba sa kanya ang banal na Espiritu. So, nililinaw naman po din ni Lucas. Banal na Espiritu. Ngayon, bakit nabanggit doon ay Espiritu ng Diyos doon sa Mateo 3:16? Diba? O yan, So, ngayon, ano ba ang tama ang pagkakasalin? Kasi pag pinapalitan natin ng ibang salin, ang nakakita daw ay si Jesus. Hindi naman po si Jesus ang nakakita doon sa Espiritu, kundi si Juan Bautista ang nakakita. Kung ipipicture natin, katulad po dito, so nakita ni Juan yung kalapati na bababa kay Jesus. So ganyan po i-describe. So si Jesus po, ay wala siyang kundi lumubog, umahon sa tubig. Para makita lang natin, itong pagkakasalin sa SND ay hindi ito natin ba nauunawaan? So, unawa lang ang kailangan. Kasi nga, dadating dito ang pagkakataon na, dalawa pala si Kristo. Si Jesus na nga nasa baba at bumaba pa uli. Kaya diyan ang ating paliwanag kahapon, kung ang Espiritu ng Diyos na tumutukoy, yun ang si Kristo, pwede siyang babaan ng kalapati o ng Espiritu Santo. So, pwede ganyan ang maging unawa sana dito Kung ito ay paraphrase, hindi natin babaguhin, hindi natin papalitan, kundi uunawain ang talatang ito. Si Kristo ka nga, yung Espiritu ng Diyos na binabaan ng isang kalapati. Ang tumutukoy doong kalapati na binabaan siya ay yung pagsama ng Santong Espiritu. Yun ang malinaw po dito sa picture na yan. Malinaw po ba? So may katawagan doon sa kalapati na siya yung banal na Espiritu o Espiritu Santo. Ngayon, ang sinasabi ng iba, siya na rin daw yung Espiritu ng Diyos. O, di ba? Ay magkakamali nga talaga tayo kasi hahanap tayo ng katawagan, sino ba yung Espiritu ng Diyos? Ay di hahanap tayo para matulugunan natin na yung tinutukoy na Espiritu ng Diyos ay si Kristo. So, nagbasa tayo kahapon doon sa Genesis 1:2 na tinutukoy ay ang anak yan. Pero ang pagkaunawa nila, yan daw Espiritu ng Diyos ay yung banal na Espiritu. So, di ba? Ito po yun. Pero hahanap tayo ng mga sagot sa kasulatan para matukoy natin na ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos ay si Kristo. So, iisa-isahin natin ang mga bagay na yan. Hahanap tayo sa paliwanag ni Juan pa rin. O, di ba? Hahanap tayo ng paliwanag sa mga kay Juan muna tayo maghanap ng paliwanag. Paano natin makikita? So, hahanap tayo ng mga talata na tutugon na ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos ay si Kristo. O, basahin natin ito. Ito po ang nagpapatunay sa mga sulat ni Juan para makilala natin na Espiritu ng Diyos ay si Kristo. Unang Juan 4:2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. O, nakikilala natin ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Heso Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Yan po.
Malinaw po dyan sa unang Juan 4:2. Yung Espiritu ng Diyos na tinutukoy diyan ay si Kristo po talaga. Maliban kay Juan pa, ay siyempre, magpapaliwanag din po si Pablo sa mga bagay na yan. Ngayon, basahin natin ito. Sa mga sulat ni Pablo, puntahan natin ito sa 2 Korinto 3:3. Malinaw na, ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamagitan namin, na hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. So, si Kristo po yun. Malinaw po ba? Yan po yun. Uulitin ko po para maging malinaw po sa lahat. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamagitan namin, at hindi ng tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. Si Kristo po yun. Di ba? Espiritu ng Diyos na buhay. Si Kristo po yan, kasi si Kristo wala ng kamatayan. Bagaman siya namatay, muling nabuhay. Kaya Espiritu ng Diyos na buhay. Kaya dapat nating malaman, si Kristo po talaga ang tinutukoy doon na Espiritu ng Diyos. Kasi yung iba, nagdododa, banal na Espiritu yan. Di ba? Ito pa ang paliwanag ni Apostol Pablo. Pakinggan din natin ito. Roma 8:11. At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Hesus Kristo, yan po yung ibig sabihin. Yung Espiritu ng Diyos na binuhay. Kaya tinatawag siyang Hesus Kristo. Siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Tama po ba? Kung sasabihin mo yung Espiritu ng Diyos, ang banal Espiritu magbibigay ng buhay. Si Kristo nga po yung nagbibigay buhay. Yan ang dapat nating malaman. Gagawin niya ito sa pamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Di ba? Ano yung nananahan sa atin? Yung aral at turo. Ito pa isa para maging malinaw. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, kung nasa atin si Kristo, papatnubahin naman tayo nung Espiritu sa panahon nila. Ngayon, meron na tayong natanim na aral at turo. Yung turo na natanim sa atin, yun ang papatnubay sa atin. Bakit? Pag nalaman mo, bawal pumatay, nabasa mo yon, natanim na sa iyong puso at isipan, bawal palang pumatay. Diba? Bawal magnakaw. Pag alam mo yung kahulugan ng bawal magnakaw, hindi ka na magnanakaw kasi meron ka ng aral. Sa panahon nila, ang patnubay ng Banal na Espiritu nung wala pa silang kasulatan. Kasi nga, para magpaalala sa kanila. Sa atin, binabasa na lang para magpaalala. Yun po ang ibig sabihin dyan. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kay Kristo. Kung wala kang aral at turo ni Kristo, hindi ka kay Kristo. Yun ang ibig sabihin. Yun ang Espiritu ng Diyos tumutukoy kay Kristo. Yan po yung nilinaw natin. So sana po, maintindihan natin ang mga bagay niyan. So marami tayong pag-aaralan sa mga bagay niyan, mga kapatid. So malinaw po ba? So yung kalapati, ito po yung tinatawag na banal na Espiritu na may anyong kalapati. Na nakita ni Juan na bababa kay Jesus para samahan. So malinaw po ba? Kasi nga lang nagkamali tayo dito sa pagkaunawa sa translation po ng ibang salin, ay nalito tayo. Kasi ang kalangan natin, ang nakakita dito sa Espiritu ng Diyos ay si Jesus. Ulitin natin. Umahon siya sa tubig, bumukas ang langit, at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos. Hindi po ang nakakita doon sa Banal na Espiritu ay si Jesus, kundi si Juan ang nakakita. So nagre-review lang po tayo kasi sabi dito sa mga sulat ni Juan, yan po patotoo ni Juan. Pagkatapos nagpatotoo si Juan, nakita ko ang Banal na Espiritu na bumababa mula sa langit tulad ng kalapati na nanatili sa kanya. Palitan natin ng ibang salin. Doon sa original, doon sa 1905. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu o yung Banal na Espiritu na bumabang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya.
na ibig sabihin pala noon ay yung banal na espiritu. So malinaw po ba? So ang nakakita po doon sa banal na espiritu na may anyong kalapati na bababa kay Jesus. So si Juan ang nakakita. Hindi po paano makikita ni Jesus ay nasa likuran niya. Kahit nakatingala nga po, nakapikit pa. Kung ito ay di-describe natin. Kaya nga po, para maging malinaw ho, para sa atin, itong version ng ASND, ginawa yung paraphrase. Ang gagawin lang natin, uunawain natin sa bawat kasulatan. So, hindi naman po natin bibigyan ng maling pagkakasulat. Kasi may nag-comment sa atin, Brother Owen, sino may unawa? Baka mali ka, si Mateo ang tama. Hindi po. Kailangan nating unawain kung ano yung nakasulat. So, malinaw na po ba sa inyo itong Mateo 3:16 na kung saan ito yung mga bagay na dapat unawain natin? Ngayon, mga kapatid, kung malinaw ito sa inyo o hindi, kayo po makakapag-desisyon kasi binabasa po natin sa iba't ibang mga salin at inuunawa po naman natin ang mga bagay na yan. So, kaya kung ikaw ay nakaunawa, huwag kang makalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. At marami ka pang matutunan dito sa ating channel sapagkat dito binabasa natin at inuunawa yung mga kasulatan. Kahit po yan ay iba't ibang translation na dumating sa atin, kailangan talaga natin ng gamitan ng pag-iisip na mayroong katalinuhan na mula sa Panginoon. Kaya inuunawa natin ang mga bagay na nakasulat. Pagpalain po tayong lahat. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.